As far as we know, si Ortiz-Guteza lang ang party involved. So, Senator Marcoleta, matindi talaga ang mga amats ng mga sindikato sa gobyerno. Ang taong bayan ay pinaglalaruan na lamang ng mga mastermind sa korupsyon under Marcos admin. Pinagtatakpan na lang ho ng mga opisyalis ng gobyerno ang katotohanan. Ang tanong, ang mga Pilipino ba ay papayag ho dito na bubulagi na lang tayo sa totoong kababalaghan under Marcos admin? Alam nyo ho, madali lang basahin madali lang tuntunin ang mga mastermind. Alam na po yan ang sambayan ng Pilipino. Ang nakakalungkot, yung mga mastermind, trilyon-trilyon ang pira, kaya ho nilang paglaruin. Kaya po nilang paglaruan ang isip ng mga Pilipino. At kaya po nilang ilihis ang katotohanan. Kung sino ba ang mga mastermind sa paglilima sa kaban ng bayan. Kagaya ho nito, si Orly Guteza, imbis na pasalamatan ng maraming Pilipino at i-appreciate ang kanyang katapangan ng pamahalang ito, nabaliktad pa. Siya pa ngayon ang kinasuhan. Alam ko yung atake kay Guteza ay atake rin po ito kay Senador Marcoleta. Na talagang idadamay po dito sa kaso si Senador Marcoleta. Alam na po natin kung sino yung mga nasa likod nito. Mga komunista, mga mahalang na bitukang mga kriminal, mga sindikato sa gobyerno. Hinahanap po nila ngayon si Guteza. Lalo na po si Panfilo Lacson, hinahanap po nila. Pati si Buying. Pero, yari kayo ngayon. Kaya ba ninyong gipitin si Orly Guteza na malinis ang record sa pagkamarin? Dahil hawak di umano si Orly Guteza ng mga Marines. Patay kang bata kang IWM. Yari na, medyo magandang usapin po ito. At sa kabila ho, ng pagtatakip po nila sa totoong mastermind. Ang mastermind na tinutukoy ng maraming Pilipino, sa awa ng Panginoon, hindi na po kasama sa makasuhan na inirekomenda ng ICI ni Bangag na modus rin ang ginagawa na makasuhan sa ombudsman sa DOJ. Ito na po ang nangyayari ngayon. Ang totoong kawatan, absuelto. Ang mga gustong mahuli ang kawatan, kinakasuhan. At sa kabila ng kanilang drama-rama sa hapon, kini ang akong suliran. Mga Bisaya lang nakaka-relate yan. Handumanan sa usa ka awit, mga taga-Sugbo. Yung nakaw na kayamanan ni Saldico, sekretong ipinuslit na ho. Nawala na po sa Pilipinas ang mga private jet at mga private chopper na mga mamahalin. Tinakas o pinatakas? Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Pag-usapan agad natin po itong nirekomenda ng independent kuno ni Bongbong Marcos na mga kakasuhan tungkol po sa maanumalyang flood control projects na trilyon-trilyon yung nilimas sa kaban ng bayan. Anak ng kagwang, iligtas ang pinaka-mastermind. Ang pinuruhan, magugulat po kayo kung sino. Alam na this, si Saldico. Pero may mga ibang pangalan na hindi mo akalain, yan patuloy ang kinasuhan. Kung sino po yung ikinanta ng maraming witnesses, yun ang hindi kinasuhan, anak ng kagwang. Pakinggan po natin itong mukhang nakonsensya siguro to si wig ba yung buhok niya? Minimal na ICI na to. Sir, sana makonsensya ka, sir. Yung pinanggagawa ninyong panluloko sa bayan. Ito po yung mga kinasuhan. Pakinggan natin. We recommended
the filing of criminal and administrative charges against the following persons. One, former Undersecretary Roberto Bernardo. Mm. Number two, Senator Joel Jose Villanueva. Puta. Number three, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number four, former Congressman Elizalde Saldico. Number five, COA Commissioner Mario Lipana. Number six, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of the Public Act 3019. Plunder, as defined and penalized under Section 2 of the Public Act 7080. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives, who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects because the kickback is 25 to 30% and is higher than the kickback from other projects, which is only at 10%. From here, Engineer Alcantara will direct Engineer Hernandez to make a list of projects based on the budget that the proponent has. The list is then given to Juan Carlo Rivera, who will then transmit it either to the regional office in Bulacan or to the proponent itself. If the list was forwarded to the DPWH Regional Director, it will be included in the National Expenditure Program, or what we call NEP-NEP. On the other hand, if the list is given to the proponent itself, he or she would insert the projects in the House General Appropriations Bill, called HGAB, or bicameral insertions wherein it would be reflected in the General Appropriations Act, known as GAA. Once the projects were reflected in the NEP or GAA, Rivera will make a summary of the projects, while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would then implement the project. This would trigger the payment or obligations or SOP to the proponent. An advance payment of 10%. Pansinin nyo yung mukha ni Sir, no? Parang alanganin siya sa kanyang mga binabasa. Kabado, parang hindi siya sigurado, no? Kung tiningnan mo ba, kanina ko pa tinitingnan eh. Yung body language niya, meron siyang tinatago, meron siyang pinagtatakpan, at para bang napilitan lang siya dito. No choice siya, kasi siya po yung head ng ICI. Talagang isa yun po yung magsasabi nito. Of the budget allocation when the net is released, while the remaining 15% would be paid off to the proponent when the GAA is passed. Dinilaan na niya. Kagwang. If the insertions were included in the GAA,
the whole 25% SOP is given to the proponent. Mm. This 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. Tuloy lang natin. Their testimonies and affidavits named above-mentioned government officials or former government officials as primarily involved with these violations. With this filing, we remain true to our commitment to the Filipino people. Lol. No one will be spared in this fight against corruption. No one can... Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. To aspiring criminals, crime will not and does not pay. We will continue to investigate, follow the evidence, pursue charges to the very last man involved. Justice will not be delayed this time. This is our promise to our countrymen. Thank you and good morning. Tangin na nyo, sir. Magkano ba yung prenesyon nyo kay Martin Romualdez? Makakatulog ka kaya ngayong gabi itong ginawa mong panluloko sa bayan? Gagi. O yan yung mga kinasuhan ng nila. Si Jinggoy Estrada talagang tinuluyan. Si Joel Villanueva tinuluyan. Itong isa, sino to? Mario Lipana. Sino ba yan? Kuwa. Tapos ito, Mitch Kahayon. Ba't nakasuhan din yan? Ito, Roberto Bernardo. Yan yung mga inirekomendang kinasuhan ng ICI. Alam nyo po, ICI, walang maniniwala sa inyo. May isang tao walang maniwala. Meron siguro mga tanga lang, mga bubunistang tanganista. Hindi nyo pinakita yan eh. Paano po ninyo inimbestigahan? Kung i-recall natin yung mga kanyang mga sinasabi na ito daw yung dahilan kung bakit nila inirekomendang kinasuhan. Yung mga sinasabi yan ni Diskaya eh. Yung mga percentage, 25 to 30%, galing kay Diskaya yan eh. Na una nang pinangalanan si Martin Romualdez at Saldico. Galing ho yan eh. Pero magugulat ka. ICI, magkano ba yung presyo ni Martin Romualdez? Nagtanong po kami, binusalan po ba kayo? Kasi si Martin Romualdez, sabi, no one can be spared, anak ng kagwang. Iniligtas yun na nga si Martin Romualdez eh. Ayan o. Nasaan yung mukha ng buayang iyan? Iyan po yung hinahanap ng taong bayan. Binabasa mo patungkol yung paano magpasa ng budget. Anak ng kagwang, no one can be spared. Sino ba ang huling pumirma yan? Ayan o. Si Bongbong Marcos. Sino may utak yan? Martin Romualdez. Hindi mo alam, hindi mo binanggit yung small committee hanggang BICAM ka lang at saka National Expenditure Program. May small committee na ang may hawak at may control si Martin Romualdez. Grabe naman ang tindi ng kapangyarihan ni Saldico. Kung lahat ay kaya nang maniubrahin. Oo, mastermind si Saldico, pero may pinaka-mastermind pa. Paano nagkaroon ng relasyon si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Saldico ay magkalaban ng mga yan eh. Ano nangyari ho ito, ICI? Putang ina, hindi nyo talaga, no? Kinasuhan? Hindi nyo nirekomendang kasuhan si Martin Romualdez? Shame on you. Maraming mga Pilipino na hindi naniniwala sa inyo. Pagbabasa mo lang, kabado ka na eh. Alam namin, nang utak ng lahat ng ito ay yung magpinsan Martin at Bongbong. Itong si Saldico, collateral damage. Ito yung unang script nila. No? So ito yung initial script ni Martin Romualdez na gaya ng sinabi ni Chis Escudero. Na huwag kayong maniwala sa script ni Martin Romualdez. Pero si Escudero hindi sinama, di ba? Kasi bakit?
Natakot siguro si Romualdez dahil binanata ni Escudero ng todo. Huwag kayong maniwala sa script ni Martin Romualdez, huwag kayong magpadala. Kaya ang resulta, hindi nasama. Di ba ho? Pero kalukuhan ho, na si Martin Romualdez ay hindi isinama. Sabi nga ho ni Joel Villanueva ako yung pinakaunang nagsiwalat na may anomalya sa flood control, 1.4 billion pesos a day. Yung ninanakaw nawawala sa Kabanang Bayan. Ako, naalala ko po yun. Binanatan nga ho ni Joel Villanueva itong si Saldico ng todo, di ba? Nung baha doon sa Bicol. So, hindi nga nagkamali si Joel Villanueva. Pero ano ho nangyari? Yan, dinali siya. Si Jinggoy Estrada naman, siguro mainit talaga si Martin Romualdez sa'yo, Jinggoy Estrada. Kaya dinali ka. Pero ako nakapagtataka, itong isa, Mitch Kahayon, ano bang papel niya? Kasi hindi man niya nababanggit ng mga witness. Isa lang yata yung nagbanggit dyan, si Bryce Hernandez lang. Dinamay. Parang meron tayong naaamoy sa script nila. Pag tiningnan natin, itong si Mitch Kahayon, I think dating yusik sa panahon ni Tatay Digong yan At naging kongresista sa Caloocan. Baka gagamitin yan, ililink ang mga Duterte. Ito sa mga nakita ko, initial nila na script. Meron pa silang pang-pinaling script. May pang-pinal pa na niluluto yung mga hinayupak. Tingnan mo Palagay ko pumayag na rin dito si Saldico na kasuhan siya. Siyempre, naghahanap si Bongbong Marcos ng masasakripisyo. Ako sa akin ito teorya ko lang ito. Iwan ko lang kaya kung uuyon kayo sa akin. Pero ito na po yung nakita ko sa script nila. Halatang halata na yung mga animal na yan. Mamaya hanggang Senador Marcolita at saka kay Gutisa pag-usapan natin. Siguro para sa akin, sinabihan na po ito ni Bongbong Marcos si Saldico. Nag-contact na yan. Saldico, kasuhan ka na lang namin, pero huwag kang mag-alala, i-absuelto ka lang namin. Magiging sacrificial lamb ka lang. Basta lang may makasuhan tayo. Kasi ikaw naman kasi yung chairman, alam natin yun. So baka pumayag na si Saldico. So yung script nila, kasi hindi man ako naniniwala na hindi ang kausap ni Martin Romualdez si Saldico. Baka nga araw-araw yan, oras-oras nag-uusap yung mga animal Kung anong mga plano nila, paano nila lusutan ito Ganun talaga. Kaya siguro hanggang ano lang yan, hanggang Saldico lang. Martin Romualdez, hindi na yan. Pero alam natin, mastermind si Martin Romualdez. Alam natin siyang kurakot, putangin na mukha pa lang buhayang buhaya. Alam natin yan. Kaso anong magagawa natin? Mag-iingay na lang tayo. Kahit anong ingay natin, wala, ito yung script ng mga buhaya Hanggang hanggang Saldico lang. Diba, tapang-tapang ng hayop na ICI sabi, no one can be spared. Putangin na, wala na nga si Martin Romualdez, absuelto na nga. Hanggang Saldico lang yan. Maniwala kayo sa akin. Makasuhan man, pero absuelto yan. Meron ditong makakasuhan, may mamakukulong, pero ilan lang. Pero yung totoong mastermind, takas yan. Bilyon, milyon ang puhunan nila para takasan yan. Hanggang dyan lang. Kasi kung madali si Martin Romualdez, ito yung kinakatakutan nila sa akin Ito yung kinakatakutan ng Marcos admin. Kung talagang gusto nila matukoy, sampa ng kaso si Martin. Plunder din, sim din. Enough na yung mga testimonya ni Diskaya at ng mga engineer na yan, Bryce Hernandez, tsaka yung iba pa, Alcantara at Gutisa, enough na yan. Marami na kayong ebidensyang nakakalap, napaka-imposible. Baka sinunog nyo na nga Wala na, hanggang dyan lang.
Kasi pag dumiretsa kay Martin Romualdez, panigurado kaladkad dito si Bongbong Marcos. Pinsan niya yan eh. Matik yan. So yun yung inaiwasan nila. Ang katanungan na lang ho dito, ang mga tao hindi ba kaya papalag? Kasi ito na yung pangunahing ano nila, script. O baka naman kaya ang sabi, Saldico, kasuhan ka na lang. Kailangan may makita ng tao na makasuhan eh. Matunog na yung pangalan ninyo ni Martin Romualdez eh. Eh ikaw lumayas ka. Ikaw na lang tuluyan natin. Total, wala ka naman ah. Kasuhan ka pero yung mga helicopter mo, mga jet fighter mo, jet fighter, jet plane mo, itakas mo na. Ito ay tsurya ko lang. Kasi hindi man po pwede na may usapin agad. Mabigat to, kakasuhan ka eh. Sacrificial lang ka eh. Yung kayamanan mo, itakas mo na. Habang hindi pa tapos. So ito na nga ho nang nangyari. Naiulat rin po natin dito, di ba? Nasa balita ng Bilyonaryo News Channel, na yung mga private, mga air assets ni Saldico, ay nasa Malaysia. Namataan sa Malaysia. Na nagkataon din si Bongbong Marcos, nandun rin sa Asian Summit din. Na pinapahiya lang ho tayo doon, animal to si Bongbong. Baka ito lang ha. Kasi biglang naglabas yung ICI na ito irerekomenda. Kasi no choice din po sila eh. Kinabahan na rin ho itong Bongbong Marcos admin. Dahil bumagsak na po ang ekonomiya, piso, napakawik, 59 na palitan. Siguro, para mapa-impress lang yung mga investors na meron tayong makasuhan, kaya minadali ho ito. At naglabas na bigla ng ito yung mga kasuhan, mali pa yung gusto nating makasuhan. Itong si Martin Romualdez talagang ligtas. Kaya ito ang nangyayari. Pinatakas na po ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez ang mga kayamanan na nakaw ni Saldico. Wala na. Paano pa ho ito mahanap pa kaya natin to? Ito pakinggan natin. Yung mga air assets ni Saldico. Wala na po sa Pilipinas, anak ng kagwang. Pakinggan natin guys. General, yung po munang report po na nakalabas na po ng bansa ang ilang air assets ni dating Congressman Saldico. Kumpirmado ho ba ito? Totoo po yan. Meron ng tatlong air asset na nakalabas. Dalawang helicopter at yung isang fixed wing, yung tinatawag nating Gulfstream G350. Putek oh. Yung nauna pong nakalabas ay nung August 20, yung isang helicopter, at nung August 16, yung Gulfstream 350. Grabe, August po ito. At yung pangatlong aeroplano naman, yung helicopter na isa pa ay 11 September. Oh, go ahead, sir. Yung dalawang helicopter ay yung Agosta 1398 nga na sinabi kanina ay tumungo sa Kota Kinabalu. Yung Gulfstream 350 naman ay tumungo sa Singapore. So yung pong nakabiyahe ng Singapore, ito pong jet na Gulfstream, habang Hindi. yung helicopters po dito po lamang sa Malaysia. Tama po yun. Ito na oh. 'Di ba si Saldico pabalik-balik sa Singapore. So ngayon yung jet plane niya malamang nadala na rin ho niya sa Europe. Pwede rin ibinta nila diyan, putyang ina kasi 'di ba? Na de-register 'yon para maibinta ho nila. So tama nga ho yung ulat ng ng bilyonaryo na yung helicopter na dalawa na mataan pero yung jet nasa Singapore. Okay. Sa Malaysia yung dalawa. Tuloy natin. Sir. Opo, okay. Sige po. So, sir, sa kabuuan ho ba muna, ilan ho ba ang air assets na iniuugnay kay former Congressman Saldico? Ang total po ay 10. Merong 4 na nakapangalan sa Mitsubishi Aviation and Development Corporation at merong 2 na nakapangalan naman sa subsidiary ng Mitsubishi Aviation. 10 yung air assets, anak ng kagwang. Diyos ko, Ginoo.
Mantakin mo, si Saldico may 10 air assets. Paano pa kaya kay Romualdez di 20? Paano pa kaya kay Bongbong Marcos di 100? Putsang ina na yan, oh. Aloy, Itong Mitibis Resort and Hotel Management Corporation. At meron pang 4 na nakapangalan naman sa Hightone Construction and Development Corporation. kapatid Na na yun. kasama rin sa incorporator si former Congressman Saldico. Okay, opo. So, sir, dito po sa lumalabas po 10 lahat, ano po? Hindi. Tama po, yan Opo. po yung nasa aming record Opo. sa CAAC. Opo. Sa 10 pong ito, ang kumpirmadong nakalabas na po ng Pilipinas ay yung pong Gulfstream jet na nasa Singapore ngayon as we speak at yung pong 3 helicopter. Dalawa po, dalawang helicopter. Dalawa lang na helicopter. Okay. Kailan po nag-apply ng deregistration itong mga kumpanya na nagmamay-ari ng naturang mga air assets? Sir, sa inyo pong opisina, kailan sila nag-attempt? Lahat ho ba nung 10 ay sinubukan na i-deregister? Hindi po, yung 3 lamang po ang nag-apply for the registration. Yung una, sir, yung unang helicopter nag-apply, umalis siya ng August 20 at nag-apply ng deregistration ng 14 September. Yung Gulfstream umalis ng 16 August patungo Singapore at nag-apply ng deregistration noong 18 August. Yung isa pong helicopter na Agusta umalis noong September o Kota Kinabalu, nag-apply ng deregistration nitong 15 September. So yun ho. Ang Go ahead. ibig sabihin po, nakaalis na sila ng Pilipinas noong magsipag-apply ng deregistration yung 3 eroplano concert. Anak ng kamuti ka, BBM, ito yung ginawa mo sa Pilipinas. Mga hinayupa kayo. Ayan, oh. Tinakas na. Pera ng bayan yan. Alam niyo po, napakatanga ng Pilipino ho eh. Kung pumayag lang tayo dito sa ginagawa ni Bongbong Marcos. Isipin mo si Saldico, may 10 air assets. May mga private jet. Si Martin meron din, alam natin eh. Si Martin hindi kinasuhan. Sa tingin nyo ba, papayag si Martin Romualdez na itong hinayupak na ito lang yung yayaman? Sa tingin nyo ba, papayag si Bongbong Marcos na yayaman ito lang? Hindi man siguro. Ang tanga naman ho nila. So, ibig sabihin, ito yung presidente. Ito yung Speaker of the House. Chairman lang yan eh. General Appropriation Committee. Mas mataas pa rin yung Speaker of the House dyan. Don't tell me na yung utak ni Martin Romualdez kinain ni Saldico at yung utak ni Bongbong Marcos kinain ni Saldico. Bakit si Saldico lang ang sinampahan ng kaso? Kasi nga hanggang dyan na lang yung script kay Saldico. Meron kayong ibang script na niluluto para naman yun sa mga Duterte. Para naman yun sa mga nagkikriticize sa inyo. Pilit ninyong kinukunik. Demolition job na yung next script ninyo. Pero ang kaso hanggang dito na lang. So ako sa akin, sa palagay ko, bakit hindi sinama si Martin Romualdez? Kasi nga, panigurado, sira na naman ang pamilyang Marcos. Kasi mantakin mo, kinasuhan Romualdez pinsan ni Bongbong Pero hindi naman sira na naman. Talagang matagal nang sira. Wala nang sisiraan pa. Animal. Ngayon nayupak na to. Tingnan nyo ha. Yung trilyon-trilyon ho, ang ninakaw sa kaba ng bayan, di pa kinasuhan. Ito naman, kakakaso lang, pero itinakas ang nakaw na yaman. Nagawa niya, di ba? Magnakaw. Kongresista lang na ordinaryo. Magtaka kayo, paano niya ginawa? Kaya niyang maniobrahin ang lahat. Pati utak ni Bongbong Marcos, na-hypnotize niya, na pumirma ka dyan dahil akin lahat yan. Trilyon-trilyon. Isang kalukuhan ho yun. Hindi ka paniwala.
Kaya nga maraming nabuwisit ngayong araw eh. Isipin mo, si Saldico na ngayon ang tinutukoy nilang pinaka-mastermind. Hanggang dyan ka lang. Kung tanga ka, maniwala ka. Yan yung script nila. Hanggang Saldico lang. Matagal ko na sinasabi. Hanggang dyan lang eh. Anong next na script nila? Ito yung next na script nila. Panggulo na script. Sisirain yung mga nagdawit sa pangalan ni Martin Romualdez. Kasi bawal daw banggitin yan eh. Yung pangalang Romualdez. Sino yung sisirain nila? Si Senador Marcolita. Kaya itong si Gutisa, damay rin ho ito. Sa galit ng mga hinayupak na ito, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, kay Senador Marcolita. Kasi nga, hindi naman na makasuhan itong si Martin Romualdez. Sabi ni Boying, di ba? Sabi ni Boying, oh, walang matibay na ebidensya upang kasuhan ng plunder si Romualdez. So, ibig sabihin, absuelto na. Ito na, nagsalita na si Boying. Absuelto na si Martin Romualdez. So, kung ang hustisya ang pinag-uusapan natin ngayon, walang hustisya. Kung gusto mong makulong ang mastermind, hindi makukulong ang mastermind. Niligtas na ng ICI, Department of Justice, at ng Ombudsman. So ngayon, saan sila nakakatutok? I-demolish yung mga nagdawit sa pangalan ni Martin Romualdez dahil nababahira na naman ang pamilyang Bangag dahil dito sa mga nangyayaring korupsyon. Ayaw nilang maisiwalat ang katotohanan. Sino? Yung dudurugin nila ngayon, si Marcolita. Kasama si Gutisa. Kaninang umaga na content natin, si Orly Gutisa, na pinakakasuhan na ho. Isipin nyo ha, tangina, nakakainis no? Yung trilyon-trilyon ninakaw, ayan, malaya, protektado ng gobyerno, protektado ng ICI, DOJ, protektado ng Ombudsman, protektado ng Malacanang. Pero itong isa, na grabe, ang tapang magsiwalat ng katotohanan na malita-malitang idineliver kay Martin Romualdez at Saldico bahay, ayan, hinanapan ng butas, sa notaryo, kakasuhan pa. Manila Regional Trial Court, kinumpirmang piki umano, ang apidabit ni Gutisa, posibleng kasuhan ng forgery. China. Bakit siya ba ang nagaya ng pirma? Tanong ko sa inyo. Sino ang pumirma niyan? Sino ang gumamit ng pirma ng ng abugagang yan? Utang ina, ang dapat makasuhan ng forgery at falsification of public documents, hindi si Gutisa. Yung sekretaryo. Simpleng logic lang. Huwag na natin guluhin ang utak ng mga Pilipino. Pinipilit lang tayo nilalaro para mapagtakpan ang katotohanan. Ito na yung next script nila. Durugin si Marcolita, tunawin ang surprise witness ni Marcolita. Birahin natin sa notaryo. Alam kasi nila na ang notaryo publiko, ang nagpipirma lang yan, sekretaryo. Kaya ito agad yung binanat nila. Siguro yung hinayupak na bugada, binayaran na ho nila yon. At kasi hawak man ni John Vic yan sa BJMP, ayan, nagsalita, nagpost. So pinalaki ho nila dito. So ngayon, putang ina, ang tao sa English pa ni B. Mario are barking in the wrong tree, in the wrong person. Bakit si Gutisa ang kasuhan nyo ng forgery? Bakit si Gutisa ang kasuhan nyo ng falsification of public documents? Yung sekretary, na iniwan ng abugagang yan. Kasi si Gutisa, nagdala lang naman po ng kanyang sinumpang salay, ang kanyang apidabit, at gusto lang naman niya panutaryo sa inyo. Kung nagbayad man ako, nagbayad man siya, anong kaso doon?
pinalaki nila ho. Kasi pinuruhan po sila ni Gutisa. Dahil ang pinaka-credible na witness sa lahat sa Senate Blue Ribbon Committee ay si Gutisa lamang. Dahil siya yung walang interes sa pera, wala siyang pakinabang sa pera na nakaw sa kaban ng bayan ni isang singkong duling. Siya yung pinaka-credible. Kaya ngayon, siya yung i-demolish, siya yung kakasuhan, at pilit pa nilang idadamay si Senador Marcolita. Ang problema, abogado man yan, si Senador Marcolita. Papakinggan ho natin itong hinayupak na Ridon na gusto po daw niya managot yung mga nasa likod ng notaryo. Alam na ho ang gusto niyang tinutukoy dito si Senador Marcolita. Pakinggan natin. Well, effectively, discredited po yung affidavit ni Paolo Gutesa. Pero syempre, nagpakita rin siya tulad po sa Senado. So, yung pong bahagi po ng Senate testimony po niya will be part of the Senate record and that will be subjected to further scrutiny. So, syempre, ano nang ba yung nangyari after that? So, Bubo, di ba? Na-scrutinize na siya. Natanong na siya. Yung affidavit niya, ilang mga senador yung nagtatanong, live yun, tanga mo. Tapos na yun. For subject to scrutiny, tinatanong ako siya. Sumasagot siya. Oh, tama naman lahat ng sagot niya. Anong problema mo, Ridon? Anak ng kagwang kang komunista ka, sarap sampalin? may mga pinangalanan supposedly ng mga kasama niya na may alam din po yung pong nangyari, no? Nasasabi po niya sa kanya po affidavit and testimony. Pero yung dalawang mga personalidad po na pinangalanan niya, I think made a flat rejection and denial of what he actually said. So, hopefully yung pong dalawang mga personalidad po na ito ay magpunta rin sa Senate hearing to basically challenge everyone what Orly Gutesa actually stated during the Senate. Papuntahin nyo yung dalawang binayaran nyo para magkaunga-unga ho sila. Para makontempt sila ni Bato kasi sabi man ni Bato, sa dalawa na yun, meron daw tumawag sa kanya na gustong magsalita at susuportahan yung mga sinasabi ni Gutisa. Tsaka na ako mas naniniwala ako kay Gutisa kaysa mga animal na panggulong komunistang ito. I think subject siya to falsification. Falsification of a public document. And speaking as a lawyer, if you go to court, if you go to anybody, kailangan talaga pulido mo lahat. Ito naman ang masasabi yung kabila tungkol sa mga kinakaya ko ng dokumento, sa mga sinasabi ko natin. So, I think meron mo talaga malaking taint into Mr. Gutesa's credibility that he had notarized the document, submitted the document to the Senate Committee, and ultimately it was a falsified document as what the court said. Falsification of public documents, tapos si Gutisa ang kasuhan, anak ng kamuti. Di ang kasuhan mo yung pumirma doon sa notaryo ni Gutisa. Kung may kakasuhan man sa falsification of public documents, out dyan si Gutisa. Kundi yung kaharap ni Gutisa na pumirma, nagpanotaryo siya, yun ang kasuhan. At paano mo madadamay dito si Senador Marcolita? Pero anyway, yun kasi yung script nila. Naidawit nila si Senador Marcolita. Ito yung bunga ng lahat. Kasi si Senador Marcolita yung nilapitan ni Gutisa. So, parang ang nasa isip nila dito, kung hindi dahil kay Marcolita, wala si Gutisa at wala yung statement na mga delivery ng basura sa bahay ni Martin Romualdez, sa bahay ni Saldico, at dun sa Malacanang. Kumakatok na nga sa pintuan ng Malacanang eh. Yun yung naisip nila dito. Teka, durugin natin si Marcolita. Ang problema dito, paano mo i-connect si Marcolita dito sa notaryo na di umano'y falsification of public documents, sabi ni Ridon na komunistang hinayupak na to. Daming salot no, ng mga kongresista. Tapos pinasahura natin, no? Niluloko lang tayo. O ito, pakinggan po natin. Kasi may nagtanong na mga media dito sa presko ng Department of Justice kung masama ba si Marcolita na makasuhan na tungkol dito sa notaryo kasi si Gutisa papakasuhan daw nila. Ito, pakinggan natin yung sinasabi ng Department of Justice.
in any case, no, in any proceeding or case that involves parties, mga akusado lang po or yung mga parties lang ang liable in the event that they are found guilty. Okay, in this case, the affidavit was found to be falsified. As far as we know, si Ortiz lang ang party involved. So Senator Marcoleta, insofar as his involvement in the Senate proceedings, Senate hearings is concerned, this has nothing to do with Orly Cortez's case, which happened to be decided in court. So again, I emphasize or re-emphasize that you have to make distinctions between the agencies, the government agency, the bodies conducting whatever hearing there is, and rendering the decisions. So Senator Marcoleta, not being a party to that case, we cannot speak for him. But in the same way, we cannot speak for the Senate, for the Congress. All we're saying is kapag may kaso sa court, sa hukuma, nag-render ng desisyon ng huwes, yung mga partido lang na kaakibat dun sa kaso na yon, ang ma-render guilty in the event that the court judge does say so. Senador Marcoleta, tulungan mo si Gutisa. Mag-file ka rin po ng kaso. No? Pwede pong kasuhan itong regional trial court na to. Bakit si Gutisa ang kasuhan mo? Dapat ang kinasuhan mo yung Manila Regional Trial Court, di ba? Yung gumawa ng notaryo, hindi si Gutisa. Kasi pag tinignan mo, si Gutisa, biktima dito. Hindi si Gutisa ang nagpalsify ng documents. Ang nagpalsify ng documents, itong opisina ng notary public ng abugagang ito. Sino ba yung mga staff doon? Ang tanga naman ni Gutisa, kung magpalsify siya ng public documents, alam niya, Senate hearing yan. Katakot-takot na scrutiny ka dyan eh. Katakot-takot na katanungan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee pa talaga. Gagawa ng katarantaduhan si Gutisa. Ang gago naman oh. Di ba? Wala ho yan. Alam na ho natin yung drama ho ninyo kasi alam po ninyo yung mga nagnonotaryo na hindi talaga abogado ang pumirma. So ngayon, ang kawawa dyan yung sekretary. Kasi pag umarap dyan si Gutisa, ang sasabihin lang naman ni Gutisa, hindi ako nagpalsify ng documents. Nanunumpa ako sa Senado, nag-oath ako, pinapatunayan ko na totoo yung aking mga sinasabi. At yung pirma dyan, out ako dyan. Kasi pumunta ako dyan, sabi ni Senador Marcoleta, magpanotaryo ako, for the sake, para maniwala siya sa akin, doon ako pumunta sa isang notary public na yun. Pinanotaryuhan ko. Hindi ko alam kung abogado ba, yan ba yung abogaga ba yun? Yung pumirma sa notaryo ko. Wala akong kasalanan doon. So ngayon, sino ang mabaliktad dito? Yung notary public. Sila ang makulong, sila ang makasuhan. Sila pa ang mawalan ng pagkaabogado, lisensyang pagkaabogado na pwedeng mapadisbar talaga ito ni Senador Marcoleta. Kasi ang biktima dito, si Marcoleta at si Gutisa. O na paniwala si Marcoleta sa notaryo ni Gutisa, si Gutisa rin na paniwala na yung pirma sa kanyang pinanotaryuhan ay abugaga. Pirma ng abugaga. Yung pala, hindi pirma ng abugaga, doon siya nag-execute sa opisina na yon. O ngayon, sinong biktima dito? Sinong dapat kasuhan at ikulong? Hindi si Gutisa. Ang dapat na ikulong dito, si Martin Romualdez, Bongbong Marcos at Saldico. Pero itong si Gutisa, ni piso walang ninakaw sa kaban ng bayan, ito yung tinarantado ho ninyo. Anong maliwanag dyan? Saan po ang hustisya sa bansang ito? Anak ng kagwang puro katarantaduhan na lang ang ginagawa ng gobyernong Marcos. Ngayon, tingnan nyo ha. Hinahanap po nila ngayon si Gutisa. Diba? Hinahanap ni Panfilo Lacson na i-comment na ano natin, na itampok rin po natin kagabi. Hinahanap nila si Gutisa. Hinahanap ni Buying Rimulya si Gutisa. Oh, di nila mahanap-hanap. Talagang di nyo mahanap yan. At yung address nga, hinahanap kay Senador Marcoleta, nasan ba? Si Gutisa. O ito na, yung pinakalitest. Di tumatama rin ho tayo kung nasan si Gutisa. Alam na po natin noon pa,
Sa Senate hearing pa, sinabi niya Gutisan, ayan saan siya pupunta. O narito. Ayan, mainit-init pang balita ho ito. Baka sabihin po ninyo fake news. Galing po yan sa One News. First on One News. Former Congressman Mike Defensor says Orly Gutisa is being secured by Philippine Marines. Defensor said that Gutisa is currently staying in the Marines compound. Gutisa, a former security consultant of former Representative Saldico, alleged that he delivered suitcases of cash to the homes of Co and later Representative Martin Romualdez. Yan ang iwim. Patay kang iwim. Ayan na. Kunin niyo si Gutisa. Sabi ni Mike Defensor, nasa compound na po di umano si Gutisa ng mga Marines. Alam niyo, sinabi na ho, kaya ang lakas ng loob yan ni Gutisa. Ako sa akin hindi yan basta-basta si Gutisa. Basta lang magsalita sa Senado kung magsisinungaling lamang siya. Di ba sinabi na ho, tinanong nga siya ni Bato, gusto mo sa bigyan ka namin ng proteksyon ng Senado? Sa Senado? Sabi ni Gutisa, hindi na po kailangan, kaya ko po yung sarili ko. May baril ka ba? Mayroon. Paano yan? Paglabas mo dito, sabi ni Gutisa, hindi po, kaya po akong protektahan ng mga kabaro ko. Sinabi na niya, dyan sa Senate hearing, pati ang pamilya ko, kaya pong protektahan. So ngayon, ito yung tinarantado ng gobyernong Marcos. Ang malaking problema ni Bongbong dito at ni Martin Romualdez, dahil kung totoo man lang itong sinabi ng One News at ni Mike Defensor, pero sinabi naman kasi ni Gutisa na yan na nasa compound siya ng mga Marines, putang ina, delikado kabung. Para sa akin. Kinanlong ito, ibig sabihin, naniwala ang mga Marines sa sinabi ng kanilang kabaro. Sabi nga ho ni Lacson, malinis po itong si Gutisa sa kanyang trabaho. Yung record niya. Pero ngayon, sinisira mo Lacson, sinisira ni Romualdez, sinisira ng mga sindikato, sinisira ng mga komunista. Ang tanong, ibibigay ba ito ng mga Marines, itong si Gutisa, sa mga buhaya? Malabo yan. Baka dadanak ang duguho nito. Yun ang nakikita ko po. Baka yung mga kinakatakutan ni Bongbong Marcos na kudita, baka mangyari. Yung mga kinakatakutan nilang peopleware pa, baka dito sisindi. Ito lang yung teorya ko baka lahat ng ginamit ko. At po posible, kung pipilitin po ito ng mga animal na mga buhaya, na Gutisa, lumabas ka. Patay na Marines, patay kayo dyan. Hindi yan iiwanan si Gutisa ng mga Marines. Pakinggan po muna natin itong komentaryo ng dating National Defense Secretary. Ito pakinggan natin. Muling pag-ugong sa mga issue po ng kudita sa hanay ng militar. Sa katunayan, may babala po ang kalihim po ng defense na si Gibo Chodoro. Baka matulad tayo sa gulo sa Myanmar kung tuluyang mag-aaklas ang mga sundalo. Reaksyon po muna niyo dito, Secretary. Alam mo, hindi naman ganun kabayolente ang ating mga kababayan. Pero may puntos ang warning ang ating Secretary of National Defense. No, talaga, kapag may military junta, may posibilidad na mag-alsan ng taong bayan laban dyan. No? Pero wala naman akong nadidinig na kahit pa yung mga dating mga militar, wala naman akong nadidinig na gusto nilang magkaroon ng military junta dito sa bayan natin. Noong pa mang 1986, hindi nila ginawa yan. Ang nakikita kong modelo ng pagbabago dito sa atin, yung nangyari noong 1986, na ang armed forces ay sumusuporta lang
sa kagustuhan ng sambayanan. Mhm. Hindi sila nagpaplano na sila mismo magpapatakbo ng bayan. Yun ang ibig sabihin ng military junta. Kaya gusto ko sanang paratingin sa ating mga kababayan. Walang matinong oposisyon na nagpaplano ng ganyan. Pero kung sakali man, Secretary, ano po yung mga triggering points, yung mga dahilan, factor kaya ng possible ng pagkakawatak-watak o pagkadismaya ng mga kasundaluhan? Ay, alam mo, ang ating mga nasa armed forces, kung anong nakikita nating mga ordinaryong mamamayan, nararamdaman din nila yan eh. Ang Correct. hirap. Yung galit kasi sobra nakikita mo naghihirap ang sambayanan, ninanakaw pa palang katakot-takot ang kaban ng bayan. Nararamdaman nila yan. Pero alam nila ang limitasyon ng kanilang katungkulan. Totoo na sila ang protector ng ating sambayanan, no? Yung lalong-lalo na yung nakikita nilang tunay na kagustuhan ng ating lipunan, ipagtatanggol nila yan at didepensahan. Hanggang doon lamang. No? Kaya ang tingin ko, kunyari, kung may maganda talagang mangyari yung pinaplano sa November 30 na magtitipon-tipon ng ating mga kababayan para ipakita talaga ang kanilang pagkondena sa nangyayaring mga nakawan dito sa bayan natin, ang pwedeng gawin lang ng armed forces dyan ay medyo pigilin ang violence. Number 2, pigilin nila yung mananakit sa ating mga kababayan. Correct. Kaya nga, ang mangyayari dyan dapat binabantayan pa nga nila yung November 30 na walang kaguluhan at sikapin na walang mananakit na mga pupunta dyan dahil peaceful na manifestation yan ng ating kagustuhan kung anong dapat mangyari sa kinabukasan ng Pilipinas. Opo. So, napakalaki o napaka-imposible po. Wala pong possibility na magkaroon ng ganito pong pangyayari, ganitong uri po ng krisis sa Pilipinas, pati po sa sinasabi po ninyo, Secretary. Yes, walang military junta. Pero baka magkameron ng people power. Nako, ito. At ang pinag-uusapang nadidinig ko ay noong kasing unang people power natin, hindi masyadong napaghandaan o napag-isipan kung ano mangyayari pagkatapos ng people power. No? Anong uri ng gobyerno ang papalit sa pagkasalukuyang gobyerno. Medyo nakakatuwa dahil marami ngayon ang nag-iisip tungkol dyan. Si dating National Security Advisor Carita Carlos pa nga nabasa ko yung Facebook niya. Nagbigay na siya ng mga requirements. Kung magpi-people power kayo, dapat pinaghahanda nyo the following. 1, 2, 3, 4. Kaya nakikita natin yung mga nag-iisip. Tinitingnan na ang mangyayari kung magkakaroon ng people power. Opo. Ano yung mga aral na nakuha natin noon, Secretary, nung nagkaroon po ng military unrest ang ating bansa? Ano yung mga natutunan natin? Tap na tayo doon mga kabisdak, no? Sabi niya, wala daw mangyayaring military junta. Kasi nga, pag mga ganyan kasi, bibihira lang yung nagiging successful dyan. Alam mo magkaroon, people power. Sinabi niya yan, Posible magkaroon ng people power. At posible itong mga militar ay papanig sa mga tao. Kasi nga, ang tungkulin naman nila is to protect the interest of the Filipino people. Ano bang interest natin? Mapanagot yung mga kurakot. Paano mo mapanagot? Kung minamaniubraho ng gobyernong ito at pinagtatakpan ng katotohanan, hindi talaga mapanagot. Ngayon, kunyari, kinakasuhan si Saldico, pero ang gusto nating mangyari, ito kay Martin Romualdez. Dahil alam natin, Speaker of the House siya, anak ng kagwang. Napaka-imposible naman, pati si Bongbong Marcos hindi alam. So ngayon ang magiging bayani sa kahirap-hirap nito, baka si Gutisa pa ang magiging susi na ang mga militar ay susuporta na sa taong bayan. Kasi ito, hindi na po biro ito, Nasaan si Gutisa? Nasa compound ng Marines. Malamang nandyan din rin yung asawa niya, mga pamilya niya. Siyempre, hindi ka mong kakanlungin ng mga Marines kung ikaw nagsisinungaling. Tandaan niyo po yan. Hindi ka naman na isi-secured ng mga Marines kung ikaw gumagawa ka lang ng kwento.
Sinecured siya, ibig sabihin credible. Sinecured siya sa compound ng mga Marines. Isa lang ang ibig sabihin yan, naniniwala ang mga Marines dito kay Orly Gutisa. Na sana ho, ng iba pang mga Marines na kasama ni Orly Gutisa, sabi nga ni Mike Defensor, na marami pang lalabas. Magkaisa po kayo. Mukhang mga Marines na po ang pag-asa natin dahil inumpisahan na po ni Orly Gutisa. Ako sa akin nakikita ko, hindi basta-basta papalag itong Marines. Mga Marines sa mga kurakot sa gobyerno. Lalaban ho ito. Walang magagawa si Browner dito sa nakikita ko. Baka dito na ho magkalit-silit siya ang buhay ni Browner. Pagpilitan talaga ni Browner na lumuhod sila sa mga kurakot. May mapaglalagyan si Browner dito sa tingin ko lang. Kasi ito ang liwanag. Oh. Kasi hinahanap ni Lacson, hinahanap ni Buying, nasan si Gutisa, nandyan pala na. Oh. Sa Marines compound. Talagang secured ka dyan. O sinong, kunyari, sasabihin ng gobyerno, ilabas niyo si Gutisa mga Marines. O sinong kalaban ng gobyerno ngayon, mga Marines? O kunyari, sinong kukuha sa kay Gutisa, mga pulis? O, labanan niyo ang mga Marines, mga pulis, kung maunghang kayo. Kung ipipilit ninyo yung kagustuhan ng mga demonyo, mga kurakot sa gobyerno, malabo talaga yun. Nganong kaso ni Gutisa? Falsification of public documents? Kung tutusin, wala siyang kaso. Hindi dapat siyang kinakasuhan. Ang kinakasuhan yung nagperma sa kanyang notaryo dahil nagpanotaryo lang siya. Malay ko ba? Kung sino yung hinayupak na kaharap ko, nagbayad ako doon, may nakalagay notary public eh. Pinirmahan, inasikaso ako. Ngayon, ako ang pupulisin ninyo. Ako yung tatarantaduhin ninyo. Los nyo. Kaya ako sa akin lang, malamang sa malamang, yung peopleware pa na sinasabi niya, ng dating Defense Secretary, mangyayari o yan. Lalo na ho ngayon, marami na hong galit. Bongbong Marcos, kagaya ho itong si Manong Chavit, ayan, bumanat na naman. Pakinggan natin, kahit kaunti lang. Mga mahal kong kababayan, nagsasalita ako ngayon hindi bilang politiko, kundi bilang isang Pilipino nagmamahal sa ating bansa. Pero sa bigat ng mga nangyayari ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Akala ko noon, asenso na talaga ang Pilipinas. Pero ito, binabagsak na naman tayo ng korupsyon. Talaga? Ang taas na ang mga bilihin ngayon. Tuloy-tuloy pa ang pagbaha. At ang pinakamasama, bilyong-bilyong piso ngayon ang nawawala gawa ng korupsyon ang mga proyekto panggobyerno. Itong flood control scandal ay ang pinakamalaking katiwalian na nasaksiyan ko sa buong buhay ko. Oo. Tingnan mo ha, napaka-imposible ang mga Pilipino tulog pa rin. Kahit si Manong Chavit, ayan na, araw-araw, inaraw-araw niya, ginigising tayo, pinapaalalahanan tayo, magsalita tayo. Ito na yun. Ito si Gutisa, katapang-tapang. Ito na rin yung pag-asa natin. Yung mga Marines, mga retired Marines, nanawagan po kami sa inyo. Sana tulungan niyo po kami na protektahan at suportahan itong katapangan ni Gutisa. Wala po siyang kaso. Wala po siyang kaso. Ang kasalanan lang ni Gutisa ay isa lang. Itinuro niya si Martin Romualdez Saldico na pinagdeliberan niya ng mali-malitang pira sa mga bahay nito. Yan lang kasalanan ni Gutisa. Kasalanan ni Gutisa sa mga buhaya. Pero yan, ang kabayanihan naman yan, kabaliktaran, para naman sa maraming Pilipino. Sino bang naglakas ng loob? Nagsabi, nagdala ng pira doon sa bahay ng mga buhayang ito? Wala naman ah. Sino ba? Si Gutisa lang. Ito ang pinaka-credible witness sa lahat na dapat protektahan ng maraming Pilipino. Huwag po kayong pumayag dyan, mga Marines, na basta-basta lang gaguhin si Gutisa. Kawawa ang taong ito pag kayo'y lumuhod sa mga kurakot. Alam ko hindi ito pababayaan ni Senador Marcolita. Dahil alam natin na itong si Gutisa talagang
hahanapin ng mga buhaya. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.